Salita ng Diyos ngayong gabi sa ating pong devotion. Today is Tuesday, April 13, 2021. God bless us all po sa mga kapatid po natin na nariyan po sa kanilang mga tahanan. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ang pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabi ay matatagpuan po sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse number 18 to verse number 25. Romans chapter 8 Romans po ay pagkatapos po ng Book of Acts. If you have your Bible, Romans chapter 8, verse number 18 to verse number 25. Sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. Sa mga nandito po sa ating bahay-sambahan, maaari po tayong tumayo. Let's read the Word of God. Romans chapter 8, verse number 18 to verse number 25. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what is a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, we want to thank you, and we are so grateful this evening because we have a privilege to ponder and study upon the Word. And we ask you, Father, that the Holy Spirit will guide us and give us wisdom, understanding, and enlighten us sa mga bagay po na nais nyo pong parating sa amin ngayong gabi. We thank you, Lord, and we love you. In all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. God bless us all. Again, good evening to everyone. Marami pong pagkakataon sa buhay natin na lagi po nating sinasabi na hindi na ako makapag-antay. I can't wait. Hindi na ako makapag-antay na matapos na yung school, na matapos na yung mga modules ko, na matapos na yung course ko. I can't wait till I grow up. Hindi ko na maantay na lumaki na ako. Gusto ko nang gawin yung mga bagay kong gustong gawin. Sa mga nagtatrabaho ko naman, I can't wait na mapapromote na ako matapos na tong mga trabaho ko. Sa mga nais na mag-asawa, I can't wait to get married. At pag nag-asawa na, I can't wait to have children. Hindi na ako makapag-antay. And then, when they reach that point, still they saying, I can't wait. Hindi ako makapag-antay. But, mga kapatid, mga minamahal, kailangan po nating maisaisip na tayo po ay nabubuhay sa mundo na may prinsipyo na hindi ako makapag-antay. I can't wait. Di ako makapag-antay sa mga bagay na to, sa mga bagay na yan, at kung ano-ano pa mga bagay. Ngunit po sa binasa po natin mula sa Romans chapter 8, verse number 18 to verse number 25, makikita po natin yung attitude na nagsasabi na, I can't wait for the glory to come. Hindi na ako makapag-antay na makita ko si Jesus. Hindi na ako makapag-antay dun sa glorification na mangyayari sa akin. Hindi na ako makapag-antay sa mga bagay na ihinanda sa akin ng Panginoon. Hindi na ako makapag-antay sa mga bagay na nagagawin pa lang, na hindi pa nakikita ng aking mga mata, narinig ng aking mga tenga na sinasaad sa Biblia. Mga kapatid, now po ay magkaroon tayo ng gantong attitude na hindi na tayo makapag-antay sa mga pagkakatao, mga bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Sa binasa po natin, mga kapatid, mga minamahal, pinapakita po dito na yung tinatawag nating hinaharap na pag-asa o yung dadating na hope sa atin, dadating na certainties, kasiguruduhan sa mga anak ng Diyos, sa mga iniligtas ng ating Panginoon. At as a believer, let us keep our eyes on the future if we want to make it through the present. Yung mata po natin, yung ating pong paningin, ay ituon natin dun sa mga bagay na padating pa lang na inihanda sa atin ng Panginoon.
kung gusto nating makasurvive sa present. Yun po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa passage na ito. Sa verse number 17, kung naalala nyo po, pinag-aralan po natin last Sunday sa afternoon service, yung Romans chapter 8, verse number 5 to verse number 17. At kung babalakin po natin yung verse number 17, it says here, "And if children, then heirs." Kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ibig dahil anak ka na ng Diyos, ibig sabihin nun, ikaw ay isa ng tagapagmana. Heirs of God, tagapagmana ng Diyos, and joint heirs with Christ. Kasamang tagapagmana ni Kristo, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified with Him. But notice, last Sunday, we don't emphasize these phrases. If so be that we suffer with Him, tayo ay kasama niya sa pagtitiis. Kung kasama tayo sa pagtitiis ng Panginoon, tayo ay makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. In verse number 16, it says, "The Spirit itself beareth with our spirit that we are the children of God." And verse number 17, "We are in Christ, therefore we are the children of God, and we are joint heirs." Tayo po ay mga tagapagmana na. But, in verse number 17, it says here, "If so be that we suffer with Him," tinutukoy po yung kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo din ay makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Ito pong praise na kasama niya sa pagtitiis, hindi po to tumutukoy dun sa kasama natin ang Panginoon na nung siya ay pinahirapan sa mundo, kaya kailangan natin pahirapan yung ating sarili natin, katulad ng ginagawa ng iba na ginagaya nila yung ginawa ni Jesus Christ nung siya ay nabubuhay pa bago pa siya ipako sa krus. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ngunit ang sinasabi dito sa verse number 17, it refers about our present suffering for His sake. Yung mga pagtitiis, yung mga paghihirap, alang-alang sa kanyang pangalan, for the cause of Christ. Sabi ng Philippians chapter 1, verse number 29, "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him," hindi lang maniwala sa Kanya, "but also to suffer for His sake." So, as a Christian, merong pagtitiis, merong suffering with Him kasama ang Panginoon. Matik na kapag ikaw ay naniwala sa Panginoon, merong paghihirap kang mararanasan. And always remember that if you are going in suffering, tandaan natin that you have an accompanying presence with our Lord Jesus Christ. It is in this sense that we suffer with Christ. Sufferings include opposition for righteousness' sake. Dahil gusto mong mag-prevail yung justices at ayaw ng tao namumuhay sa kasinungalingan. But you oppose, diba? You oppose those things. Suffering can include pain and sickness. The Bible address that as thorn in the flesh. Suffering can include disappointment, unemployment, poverty, various frustration for the sake of Christ. So yun po yung pagtitiis na tinutukoy dito sa verse number 17. But hindi po doon nagtatapos. Kung tayo ay nagtitiis kasama ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po doon natatapos yung verse. Tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian, that we may be also glorified together. What do we mean by that? Along with Christ, and by virtue of our union with Him, dahil tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay tagapagmana, tayo ay kaisa na ni Kristo, we will in the future be perfected. Yung tinawag natin to sa theology, glorification. Someday, Christ will come back and He will took us, and Christ will glorify us. We will one day share in Christ's inheritance, be separated from all suffering, and exist in a state of bliss for eternity. God will wipe your tears, at lahat ng mga paghihirap na nararanasan natin, papawiin po ng Panginoon. That's just an introduction. We still have verse number 18. It says here, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Yes, we acknowledge that you are a Christian, merong mga suffering, may mga pagtitiis. Pero sinabi ng verse number 18, para sa akin,
sa mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Yung mga pagtitiis na nararanasan natin, kung ikukumpara mo sa mga inihanda sa atin ng Diyos, no match yan, kapatid. In this present time, literally, in this season, ngayong pagkakataon na to, a brief moment of time compared to eternity, it's nothing. Yung nararanasan natin ngayon, kapatid, at yung mararanasan natin someday dahil tayo anak ng Diyos, nothing yan. Wala yan. Imagine, the present suffering are temporal, but the future glory is eternal. Kung mamumuhay ka lang ng 70 years old, 80 years old, 85 years old, pero mamumuhay ka kasama ng Diyos na walang paghihirap, for eternity, walang hanggang katapusan, the present suffering are periodic. It is bound by time. But the future glory that was prepared by God to us, it is non-stop. The present suffering is light, but the future glory is heavy. Yung mga nararanasan natin ngayon, katiting lang yan. Mapapawi lahat ng ating lungkot, mapapawi lahat ng ating problema when we see Jesus Christ. When we see Him. Kapag ibinigay niya, kapag inihayag niya na tayo. Imagine, notice that word in verse number 18. Not worthy, meaning hindi maihahambing. No? Hindi maihahambing. Not worthy. Wala. It is not comparable. Yung tipong pag nilagay mo sa timbangan, sa kanan yung paghihirap mo, sa kaliwa, talagang walang bigat itong paghihirap mo. Kasi compare dun sa mga inihanda sa atin ng Panginoon. Notice the word revealed. To be compared with the glory which shall be revealed in us or unveiled, uncover. Ngayon, hindi mo pa nakikita. Kaya, ini-encourage tayo ng Bible na huwag kang maglakad, huwag kang mamuhay, not by sight, but by faith. Someday, God will uncover, God will unveil, parang kurtina na merong nakaharang, and someday, aalisin ng Panginoon. Makikita natin yung mga bagay na ihanda sa atin ng Panginoon. Our wildest imagination cannot fathom. Hindi natin, nakikinig kayo? Nandyan ba kayo? Mga nandito sa church? Hindi natin kayang arukin, no? Yung mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. Though we study heaven, we study the glory of Christ, the glorification, we're just scratching the surface. Okay? Surface pa lang yung na-scratch mo. Surface pa lang yung nakita mo. One day, it will be revealed. In 1 Corinthians chapter 2, verse number 9, but as it written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Ang ating mga pagdurusa sa kasalukuyan, mga kapatid, maging marami at malubhaman, mawawala ng halaga kung iahambing sa ating kaluwalhatian sa inaharap. That's why we have this hymn. Sadly, we don't have here in our hymn book. The title of hymn is, It Will Be Worth It All When We See Jesus Christ. The first stanza, it goes like this. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We are tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away, all tears forever over in God's eternal day. The chorus, it goes like this. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Mga kapatid, all sorrow will erase till we see Christ. So run the race bravely. We need a right perspective in this life, mga kapatid, compared to eternity. Isipin mo, parang ganito,
yung hirap mo dito lang yan. Yung tabing-tabing mong bahay, dito lang yan. Minsan wala kang makain, dito lang yan. Wala kang pera, dito lang yan. Lagi kang nare-reject, dito lang yan. Pagdating ng araw, wala nang pag-iyak, wala nang pagtangis. Bakit hindi natin nare-realize yung mga ganong bagay, Brad? Kasi, lagi tayong nakatingin sa mundo. Lagi nating ine-expect na mabibigyan tayo ng halaga. Yun ang mahirap. Pag lagi mong iniisip na dapat mabigyan ka ng appreciation, ma-please ka, mabigyan ka ng halaga, lagi kang makakaramdam ng sakit. Kung ma-reject ka man dito, ba? Kung hindi ka man accepted dito, huwag ka mag-alala. In eternity, future, no? Hahagkan tayo ng Panginoon. My brother and sister in Christ, from verse number 19 to verse number 25, it encourages us that keep your eyes on the future if you want to make it through the present. Gusto mong makasurvive, gusto mong mapalipas, gusto mong mapadali, o magkaroon ka ng encouragement, isipin mo, dito lang yan. In verse number 19, look with me. Verse number 19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. So, mula verse number 19 to verse number 23, ini-explain dito din, makinig tayo maigi na. Medyo, pag nawala tayo, medyo mahirap natin ito intindihin. Ang ini-explain po dito yung creation. Pag sinabi mong creation, itong sannilikha, itong nilikha ng Diyos, itong mundo, itong outer space, itong Milky Way, itong lahat. No? Yung tinutukoy dito sa verse number 19 na hanggang verse number 23, creature, yun, yung sannilikha, yung nilikha ng Diyos. Mismong itong sannilikha ng Diyos, talagang sila ay nag-aantay sa ating future glorification. Mismong sila, no? Paano yun? Paano pag-aantay yung ginagawa nila at anong pag-aantay? Tingnan natin sa verse number 19. Sapagkat nananabik ang sannilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Mismong yung creature, mismong itong mundong ito. Okay? When we say earnest expectation, nananabik sa Tagalog, no? Intently watch with an outstretched head. Yung tipong pag tumingin ka sa isang tao, di ba? Yung leeg mo talagang babali. Kasi andun lang yung paningin mo. Ganun yung pagkagamit ng salita dito. Nananabik, constantly intently watching. Creation is pictured as being anxious for what is about to take place. Mismong itong mundong ito, according to verse number 19, nananabik na someday tayo ay ihahayag ng Diyos yung kanyang mga anak. Waited means mag-antay, to wait it out with expectancy. Yung tipong hindi lang sila nag-aantay na walang mangyayari, kundi nag-aantay talaga sila na may mangyayari. Ang sannilikha ay mas matalino kaysa sa karamihan ng mga tao. Hindi inaasahan ng isang natural na tao ang muling pagtatayo ng Diyos sa kasalukuyang sistema ng mundo. Gayunpaman, alam ng sannilikha na ito'y ganap at tiyak at hindi maiiwasan. So, mismong yung creation, mga kapatid, someday it will manifest. God, okay, will reveal the sons of God, meaning glorified saint of all ages. Lahat ng mga naging Kristiyano, mula kay Adan, down to the ages, someday, God will reveal us. Iahayag tayo ng Panginoon. At yung creation mismo, etong universe natin, alam nila na mangyayari yun. Diba? That is an expectant wait. Yung creation, anong pag-aantay ang ginagawa nila?
ine-expect talaga nila na mangyayari yon. Verse number 20. Hindi lang yung sa pag-aantay nila, ine-expect nila yon. Sa pag-aantay din nila, nag-aantay na sila at mag-aantay pa rin sila ng mahabang panahon. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who had subjected the same in hope. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunpaman, nagbigay rin siya ng pag-asa. For the creature was made subject to vanity, not willingly. When we say vanity, in this verse, futility and inability to reach a desired goal. Nabigo itong sanlilikha. Bakit? When, 'di ba? Sa Genesis chapter 9, yung sa dispensation ng human government, ano nangyari? Yung mga hayop, ang sabi ng Panginoon kay Noah at sa kanyang mga anak, magiging mailap sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng hayop noon nagiging maamo. It was perfect before sin came into the world. It's like the apple tree never produced a bad apple. The orange, the field of grain, corn, strawberries, at kung ano pa naman mga pananim, hindi kailangan ng insecticide para lumago ng mas matindi. Pero mga kapatid, hindi na nangyari na yung creation ay naging perfect dahil sa kasalanan. Ano pong nangyari? Dahil sa kasalanan, mga kapatid, hindi na naging magandang lugar ang mundong ito. Because of sin, the earth has been longing for revelation for the cause. It says here, not willingly. Hindi kagagawan mismo ng creation, kundi kagagawan natin. Nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito, everything we see, everything we hear, smell, taste, and touch, it has been tainted by human sin. Ang mga kasalukuyang kondisyon ng mundo, tulad ng pagkasira ng ating ozone layer, pagkasira na sinasabi nilang Mother Earth, lindol, baha at iba pa, lahat ito ay kagagawan ng tao. At sa pag-aantay ng sanlilikha, diba? Matagal na sila nag-aantay. At nag-fail sila. Yung pagkagamit ng, diba? Nabigo ang sanlilikha. Hindi na sila naging perfect, sa madaling salita, dahil sa kasalanan ng tao. But, in verse number 21, sa kanilang pag-aantay, ang pag-aantay ng creation, because the creation itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Yung gantong pag-aantay naman ng sanlilikha, it is a worthwhile wait. Worth waiting, kumbaga. Karapat dapat antayin. Dati din ang panahon kung saan aayusin lahat ng Diyos, ang lahat ng sanlilikha, kung saan ang leon ay pwede nang tumabi sa mga bata, ang ahas at kung ano-ano pa, magiging maamo ulit. Not just a worthwhile wait in verse number 22, for we know that the whole creation, again, ang buong sanlilikha, groaneth and travaileth in pain together until now. Even it is a worthwhile waiting, pag-aantay ng sanlilikhang ito, ng mundong ito, it is a painful wait. Why? The whole creation travaileth. The whole creation groaneth and travaileth. Alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang sanlilikha, itong mundong ito dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Verse number 23. So makikita natin dito, from verse 18 to verse number 22, yung pag-aantay na ginagawa ng creation. So, sinasabi ng Biblia na hindi lang dapat yung sanlilikha, yung merong pag-aantay na gagawin. According to verse number 17, dun sa ating glorification, dun sa mga bagay na ihanda sa atin ng Panginoon. Verse number 23, and not only they, but ourselves. Hindi lang sila, sabi ng Biblia, hindi lang sila dapat yung mag-antay, kundi tayo din. Hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumating din habang hinihintay natin ang pahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Not just nararapat na hindi lang ang mundong ito
ang creation, ang sanilikha, ang mag-antay sa mga bagay na i-reveal ng Panginoon. Dapat tayo ding mga Kristiyano. Kaso, masakit, paano natin hinihintay na maihag tayo ng Panginoon? Paano natin aantayin kung lagi tayong nakatingin sa mundong ito, na tipong yung attitude natin, 'di ba? You spend most or all of your salaries o ano pa mang bagay na kinikita mo sa mga bagay na temporal lang. You don't spend for eternity. You don't give to mission. You don't give your offering. You don't give your tithes. You don't give your missions. Never in your life nakapag-sacrificial giving ka. Never in your life nag-support ka sa ministry para sa mga bata. Never in your life na pinag-pray mo na maraming pang souls na maligtas. Never in your life. Never. As a Christian, that should not be your attitude. We should spend our time, our treasure, at kung ano mang meron tayo dun sa mga bagay na maglalast forever. In verse number 24, for we are saved by hope. But hope that is seen is not hope, for what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do with patience wait for it. Paano po tayo maghahantay? Mga kapatid, mag-antay po tayo na merong pag-asa at merong mata na lumalakad sa pananampalataya. Paano mo masasabi na pananampalataya? Diba? Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito ay nakikita niya? My brother and sister in Christ, as we wait upon the Lord, someday He will talk us, or you will die, di ay makakaabot sa rapture. Mga kapatid, magkaroon tayo ng attitude na habang nabubuhay tayo sa mundo, lumakad tayo sa pananampalataya. Colossians chapter 3 verse number 1. Diba? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated in the right hand of God. Eyes of faith. Lumakad po tayo sa pananampalataya. Faith looks upward. Faith accepts. Faith believe God. Trust God. For we walk by faith, not by sight. And such hope, yung itong pag-asa, na nagiging dahilan para makasurvive tayo sa pang-araw-araw na buhay natin, hanggang kunin tayo ng Panginoon, hanggang mag-rapture, kailangan natin ipamuhay ang pag-asang ito sa paglakad sa pananampalataya. At ang pag-asang ito ay magkakaroon ng patience sa ating buhay. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong pagtsatsaga. Verse number 25 says, we can endure patiently because our hope of deliverance from the present distressful suffering of life. So, my brother and sister in Christ, the creature is waiting, anxiously waiting na i-reveal tayo ng Panginoon. That someday, di ba, iahayag na ng Panginoon yung mga bagay na ihanda niya sa atin. Kung sila nga nag-aantay, tayong mga anak ng Diyos, nag-aantay ba tayo? Or you live your life here on earth to the fullest, in which you don't think for eternity, don't spend time with God, hindi tayo nakikilahok sa mga ministry, don't support missions. Start walking in faith, my brother and sister in Christ. And as you wait, mabibuild po sa atin yung patience. Na kahit ano man yung dumaranas dito sa mundong ito, hirap lang yan, dito lang yan. Dadating ng araw, we will be also glorified together with Christ. Kaya po, check po natin yung sarili natin ngayong gabi. Ako po ba ay lumalakad sa pananampalataya? Ikaw ba ay nabubuhay sa mundong ito na akala mong
wala na, dito ka na titira. Wala nang second life. Diba? Ikaw ba, nagbibigay ka ba sa missions? Kamusta ang offering natin? Kamusta yung pagpe-pray natin sa mga lost? Kamusta yung pagpe-pray natin na marami pagtawaging ang Panginoon na magsuko sa kanyang gawain, pumasok sa Bible School, at saka kung ano pa mga bagay. And dyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. Let's all stand up at umawit po tayo ng isa pang awitin. Let's sing Face to Face. Hymn number 88, Face to Face. Face to face with Christ my Savior. Ready, sing. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me. Face to face I shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa gabing po na binigyan niyo po sa amin pong devotion. Napalalahanan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng matyagang pag-aantay sa inyo. And someday, na ihahayag niyo po sa amin, though, Lord, life here on earth is hard, mahirap, Panginoon, ngunit knowing that there's something that you prepared for us na hindi pa po nakikita ng mga mata, naririnig ng mga tenga, hindi pumasok man sa puso ng mga tao, yung mga bagay na inihanda niyo po sa aming mga nagmamahal sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa mamuhay po sa inyo, Panginoon, habang hindi niyo pa po kami kinukuha. Lord, hindi po kami natatakot sa kamatayan o anumang mga bagay, sapagkat alam po namin na sa inyo po ang aming tungo, sapagkat binigay niyo po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na siyang nagligtas sa aming mga kasalanan. Ngunit, Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng guidance, lagi ng pangunawa, na yes, hindi na po kami mapupunta sa hell, but Lord, what is the reason why we're still living? Give us, Lord, an understanding, Panginoon. Thank you for your word na nagsasabi na meron pa po kaming mission, and that is go to tell the word about Jesus, about the gospel, about the good news, Lord, sa mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan, mga kapatid na narito sa iba't ibang mga lugar, mga pananampalataya. Ingatan niyo po, Panginoon. Huwag niyo pong pabayaan, provide mga pangailangan at bansang Pilipinas, Panginoon, ay inyo pong pagalingin na matapos na po ang pandemyang ito sa buong mundo. Pumalaya po kaming makapag-travel, makapagbigay ng tracts, makapag-soul-winning, makapag-start ng mga bagong gawain, Panginoon. We love you, Lord, and we praise and thank you, not just because of what you have done in our life, but because of who you are. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.